Hello everyone! Good morning sa mga dito sa US at good evening naman sa mga nasa Pilipinas. Okay po, so yung pag-uusapan po natin ngayon is about sa Senomar kasi ang daming nag-message sa akin sa TikTok, sa YouTube din, tsaka may mga nag-private message din. So hindi ko na maisa-isa, kaya isahin na lang natin sa video na to. Senomar for the K1 or fiancé visa requirements. Kung kukuha po kayo ng Senomar for your K1 visa requirements po, yung validity na kailangan ni US Embassy is fresh po na 3 months, okay? Tapos po, need nyo pong i-match kung ano yung nasa birth certificate nyo. Dapat yun yung lalabas doon sa Senomar. At dapat correct ang mga spelling. I-check nyo ng maigi kung tama yung spelling ng nasa birth nyo o kaya yung nasa Senomar. Kasi pag sa Senomar, single yung lalabas, meaning yan, di kayo kasado, okay? Single po kayo. Pero po, pag meron pong matag dyan, yan po ay meaning kasal kayo or like for example, may nakadalawang marriage kayo. So, matatag po doon na dalawa yung pinakasalan nyo. Okay po. So, number 2 questions po dito is, may nagtanong, bakit nga rin po ba daw kinukunan ng Senomar yung mga foreigner? Yes po. Since po nung I think 2015 ata, just correct me if I'm wrong, kinukunan na po ng Senomar bago magpakasal yung mga foreigner. Kasi po may case po, ang daming case na Filipina, tsaka nagpakasal sa foreigner, dyan sa Pilipinas na napakasal sila, pero kasal na pala sila sa ibang Filipina. So, yung second marriage, so kawawa yung merong may second marriage kasi maka-counted siya as void. Oo, kasi sa atin wala tayong divorce, meron lang tayong annulment. So kung first marriage exists pa siya, yun po yung valid. Yung second po is void po yun. Kaya kung first marriage pa siya sa Filipina, sa unang Filipina, tas nag-divorce sila sa ibang bansa, pero hindi niya na-report dito sa court, meaning po valid pa po yung kasal ni Filipina tsaka ni foreigner. Yes po. Kaya kung nagpakasal ka, multiple marriage, ganyan, navo-void po yung pangalawa. So, kailangan nyo rin pong gawin dyan is need nyo rin ng court order. Okay po. So, balik tayo sa Senomar. Need nyo i-correct yung mga spelling, yung purpose sa K1 requirements or fiancé visa. Ang ilagay nyo pong purpose doon is K1 for K1 visa. Or pwede rin siyang magamit sa like not specific for K1, like any legal purposes. Okay? Kasi yung sa akin dalaw yung kinuha ko for K1 visa tsaka any legal purposes yung isa. Tapos binigay ko yun kay Filipino consul. Pero yung kinuha niya is yung for K1 visa. Kaya mas mabuti na ilagay nyo yung purpose which is specific na K1 or fiancé visa. Tsaka wag nyo pong kakalimutan ang mga spelling ng inyong pangalan, ng spelling ng inyong birthday, dapat correct po siya. Kasi po may mga nangyayari na mali yung spelling, tapos hindi nabantayan. Tapos nagpagawa siya ulit. Ngayon po is iba na yung yung QR or yung code na dapat ng consul dun. Hindi po tumatanggap si US Embassy ng ganun. Kaya po, bantayan niyo po talaga yung mga Senomar niyo na correct yung spelling. So, yun po. Thank you. And sa mga magtatanong pa ng about K1 requirements or all about CFO experience, meron po akong playlist. Pwede nyo lang pong i-click K1 requirements playlist. Makikita nyo lahat ng video ko dyan. Thank you for watching and don't forget to subscribe on my channel.
Have a good day and God bless.